samahan kami sa bayan ng Victoria, Laguna upang tuklasin at marinig ang tinig, Mga kwento o karanasan ng mga taong nakaranas ng depresyon at posisyon na nakukonekta sa kultura at paniniwala at siyentipikong medisina. Ako nga pala si Jessica, taga Victoria, Laguna. Nanay ako ni Joy, siya yung nakaranas ng naposes siya. Tapos, nagsimula siya ng dati, mga 3 months bago mangyari yung possession, nakita ko sa kanya na malimit siya mag-isa. Pagkatapos, nahihirapan siya matulog. Lagi siya nagkukulong sa kwarto. Tubig lang yung parang pumapasok sa katawan niya. Tapos, inuubos niya yung oras niya sa paglalaro ng Mobile Legends. Gusto siya yung mga panahon na yung year 2019, mga February. Tapos, mga ilang araw na gano'n yung naging parang ginagawa niya sa araw-araw. Tapos, nung February 25, araw ng linggo nun, sumimba kami. Pagkatapos, nagbukas ako ng Facebook ko. May nakita ako na post ng anak ko sa social media, sa Facebook nga, na parang minamak na si Jesus Christ. Tapos, kinonfront ko siya nung araw na yun. Sabi ko sa kanya, i-delete niya yun kasi marami kami mga kaibigang pastor, mga kasama sa church. Natatakot ako na baka may masabi sila tungkol sa akin na baka sabihin nila yung masasabi nila na baka may problema sa pamilya o kung anong pagpapalaki. Ma-question nila yung pagpapalaki ko sa anak ko. Kaya parang sinabihan ko siya na tanggalin niya. Pagkatapos nun, doon ko na nakita nung tumingin siya sa akin na parang ang talim-talim ng tingin niya sa akin. At syempre nanay ako, alam ko yung pakiramdam ng nanay sa anak, pero nung araw na yun, hindi ko naramdaman. Parang pakiramdam ko ibang tao siya. Pagkatapos, ang bilis mag-switch na emotion niya. Nung sinabi ko sa kanya na tanggalin niya, nung una, nag-resist siya, sabi niya kung tatanggalin. Pero nung nakiusap ako sa kanya, bumait naman siya, nakita ko ulit yung anak ko nakita ko ulit na yung anak ko talaga yung kausap ko. Sinabi ko sa kanya, umuwi kami sa bahay, kung may problema siya, pag-usapan namin na umuwi sa bahay. Sumunod naman siya. Pagkatapos nun, umuwi kami sa bahay, magkabandang gabi, magkahapunan, nagluluto yung ibang mga anak ko, tapos nag-uusap-usap ako sa sala. Tinanong ko siya, sabi ko, anak, ano yung problema mo? Bakit nagpo-post ka ng mga gano'n na parang binamak ko si Jesus Christ? Pagkatapos, sumagot siya sa akin na sabi niya, parang nung araw na yun kasi parang wala siya sa sarili niya. Pagkatapos yumuko lang siya, wala siyang kahit na anong reaction sa akin, yumuko lang siya. Pagkatapos nun, nung pagtaas niya ng ulo niya, sabi niya, "Ma," yun ang sabi niya talaga sa akin, "Ma, andito na sila." Pagkatapos ng salita niya na sinabi niyang andito na sila, biglang yung isang hilera ng mga apartment, kami nung nasa apartment, nasa unit F, tapos yung simula A hanggang H na G, hanggang G, bali 7 unit yun, lahat kami nawalan ng ilaw at sumabog lahat yung mga bumbilya namin sa bahay. Tapos na-alerto ako, sabi ko sa asawa ko, ilabas namin yung anak ko kasi baka manakit, kasi naramdaman ko talaga na parang may ibang espiritu, parang may kakaiba sa anak ko nung araw na yun. Tapos inilabas namin siya ng bahay.
lahat ng mga kapitbahay namin naglabasan ng bahay kasi wala nang ilaw. Tapos yung katapat ng bahay namin, meron dong kami kapitbahay na pulis. Meron silang tricycle. Sila nag-offer sa akin na ilabas nila, isakay nila yung anak ko kasi akala nila may sakit yung anak ko. Tapos yung sabi nila, isakay daw namin, dadalhin daw sa hospital. Kasi nung niya ako, hospital kung ba sa hospital. Pero sabi ko dun sa pulis, kasi ramdam ko na parang may kakaiba sa anak ko, parang, kasi syempre hindi lang naman yun yung unang pagkakataon na nakasaksi ako ng mga gano'n na sa mga napuposes-poses. Kasi nung dalaga pa ako, at saka may mga kwento rin kami sa Maynila na pinupuntahan talaga kami kapag may mga ganyang kwento ng mga napuposes. Nakakita na rin ako, kaya nung araw na yun, malakas talaga ang kutob ko na hindi lang talaga pangkaraniwan na ano lang yun. Ang talagang kutob ko talaga, naposes ang anak ko. Pagkatapos nun, isinakay kami nung tricycle driver na kapitbahay ko. Dinala kami. Sabi ko kasi dalhin kami doon sa church ng kapatid ko kasi pastor yung kapatid ko. Pagkatapos nun, nung inilabas namin ng bahay yung anak ko, wala siyang malay. Tapos, nung nagbabiyahe kami, wala siyang malay. Pero nung nararamdaman siguro ng espiritu na nasa anak ko na malapit na kami sa church, bigla siyang nagwala. Nagkaroon siya ng malay. Nagwala siya. Sabi niya, ayoko dito, huwag niyo akong dadalahin dito. Sabay, pagbaba namin, nagwawala siya. Payat lang siya noon na bata. Yung asawa ko, malaking lalaki, matangkad, mataba. Malaki talagang katawan niya. May mga pamangkin din ako ng mga binata na malalaki din. Nahihirapan talaga silang ipasok sa church. Tapos nun ngayon, pinasok na sa church. Lumabas na yung ate ko na pastor. Sabi ng ate ko, umalis daw kami. Sila lang nung anak ko, tsaka yung ate ko na pastor, at tsaka isa kong pamangkin na medyo malaki ang katawan. Para, kumbaga, suporta lang siya kasi malaki yung anak ko. Natatakot yung ate ko na baka malakit siya. Pinaalis na kami. Pagkatapos nun, na parang nagkaroon ng, parang naglalaban sila. Yung espiritu na nasa anak ko at saka yung sa kapatid ko. Pagkatapos nun, mga ilang oras din yun na parang nagpapakitang gilas yung espiritu nun sa anak ko. Pagkatapos, kumalma din naman siya. Mga bandang, siguro mga alas 6 na gabi, kumalma din siya. Tapos, lahat kami na puro mag-anak, hindi kami natulog, pinantayan talaga namin siya. Tapos yung ate ko, humingi na siya ng tulong sa ibang mga pastor, sa ibang simbahan, sa iba-ibang mga lugar dito sa Laguna. Pagkatapos ng unang dumating sa amin, yung pastor ng Way of the Lord dito sa may Pagsanhan, kasama yung kanilang mga elders at saka mga ilang kaibigan na pastor, ay pumunta sila sa bahay, pinag-pray nila yung anak ko. Pagkatapos nagwawala talaga ang anak ko, malakas siya. Tapos pagkausap mo siya, makikita mo minsan mabait siya. Nararamdaman ko talaga na siya talaga yung anak ko, pero minsan nanay ako, ramdam ko na hindi talaga siya ang anak ko. Bali tumagal siya nagsimula kasi February, natapos yun hanggang April, na parang nakikipaglaban talaga kami sa bad spirit. Ganun lang nangyari. Tapos sa itong mga nangyari na to sa amin, marami kaming natutunan bilang isang pamilya, tsaka bilang isang individual na rin na kahit kailan, huwag mo susubukan yung mga, kasi marami nangyayari sa paligid natin, hindi natin kayang ipaliwanag dahil nga tao lang tayo. May iba na sinasabi na may ibang paliwanag ang science, pero may ibang paliwanag din yung tungkol sa spiritual, sa yung mga ganyan ba. Marami akong natutunan na sa mga ganun talaga ng mga katulad niya ganyan na nangyari sa anak ko, possession. Malaki talaga yung nagawa na palibasa kapag rooted ka sa salita ng Diyos at alam mo na meron kang pinaniniwalaan na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng anumang puwersa ng kahit anumang puwersa ng depende sa tao, sa pananampalataya ng isang tao sa Panginoon. At saka yung malaking bagay din na nakatulong sa anak ko sa kanyang paggaling, yung tulong ng science. Humingi kami bukod sa humingi kami ng tulong sa mga pastor, pinag-pray siya.
ilang buwan talaga kami para nakikipaglaban. Mas mabuti pa nakikipaglaban ka sa tao kasi alam mong may pagod. Pero kapag espiritu kasi wala silang pagod. Ayun, ilang buwan kami nakipaglaban pero dahil mabuti ang Diyos, makapangyarihan siya, Diyos siya nabuhay talaga, natalo, gumaling ang anak ko. Pero syempre, meron ding tulong din ng medisina. Dinala namin siya sa psychiatrist, pina-check up din namin siya. Tapos ayun, naresetahan siya ng mga gamot, mga pampakalma, pampatulog. Ayun, tsaka yung mga regular na pagpabalik-balik namin sa doktor. Ngayon magaling na siya. Pero sinabi ng doktor sa amin na matagal na gamutan siya, 1 hanggang 2 taon. Pero sa kanya, mga 1.5 taon lang. Pero sinakto ko siya na 2 taon ko siyang pina-check up. Tapos hanggang ngayon, once in a while, pumunta kami sa doktor, pinapa-check up ko pa rin siya kahit wala siyang nararamdaman. Basta paramdaman lang niya na merong parang down siya, ganyan. Pinapa-check up ko siya. Naalala ko ba noon, sobrang desperado na kami kasi sobrang kami napapagod, napupuyat, wala kami tulog kasi hindi namin siya pwedeng tulugan kasi na siya, violent siya, nagwawala siya, hindi namin siya tutulugan. Marami kaming mga doktor na pupuntahan. Nung mayroon nagsabi sa amin na dalhin daw namin siya sa Dr. Sabina, kay Dr. Framil, tapos pumunta kami kay Dr. Framil, niresetahan lang siya ng mga gamot, mga pampatulog. Naalala ko pa isa sa mga reseta sa kanya, si Tirisin, para lang pampaantok sa kanya. Pagkatapos, sinabi rin ng doktor sa akin na tuturukan daw niya ng Valium yung anak ko para lang makalma at makatulog. Tapos, nakita rin nung doktor na yung mga ginagawa ng anak ko, nagwawala siya. Tapos may mga kakaiba siyang ginagawa na para maniwala yung doktor na hindi talaga siya pangkaraniwang masasabi mong karamdaman. Pagkatapos, sinabi niya pa nga sa akin na ikinagulat ko, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko, kung matatawa ba ako, nung sinabi ng doktor sa akin na, sabi niya, tatapatin na kita, ang anak mo parang nasa ibang dimensyon. Kaya sinabi ko, aalisin ko na yung anak ko sa kanya, at ihahanap pa rin kami ng mga ibang doktor na makakatulong sa amin para makapagpahinga talaga kami dahil talagang pagod na pagod kami. May nakapagsabi na may doktor daw dito sa may banda hindi ko alam, hindi ako sure kung Los Baños ba siya o Calamba. Ang Springwell of Hope, yung pala, hindi pala siya clinic kung rehabilitation center para sa mga pasyente na biktima ng droga, alak, yung iba naman basta lahat ng addiction doon ginagamot. Lumabas yung doktor tsaka yung parang mga aid, basta yung mga staff doon sa clinic na yun, na malalaking mga lalaki, nakita nila yung anak ko kung gaano kalakas, kaya silang ipagwalibagan. Anak ko, ang payat-payat ng anak ko ng mga panahon na yun kasi hindi nga siya kumakain puro tubig lang ginagawa niya noon. Inom lang siya ng tubig. Halos kaya sila ipagbalibagan. Kaya nagulat sila. At saka sinabi din talaga nung doktor na on duty dun sa clinic na pinuntahan namin na yun na hindi yung lugar na yun, hindi yung clinic na yun ang para sa anak ko. Ang sabi nila, dalahin namin siya sa albularyo. Yun ang makakapagpagaling sa kanya. Kasi nakita rin talaga mismo ng doktor na hindi yun kaya ng kung ano mang gamot lang. Kasi ang lakas ng anak ko. Ang lalaking tao ng mga lumabas para alalayan siya. Kaya silang ibalibag ng anak ko. Iisa-isang anak ko, payat pa. Kaya pagkatapos nun, umuwi muna kami sa bahay. Tapos pag uwi namin sa bahay, doon na naman siya, nagwawala na naman siya. Tapos, ang ginagawa namin sa tuwing ganun siya, violente siya, kaming lahat na magkakapatid, binubuot, kasi kaming magkakapatid, may kapatid akong 3 pastor, tapos kaming buong pamilya, sinasama rin namin yung mga taga-worship team ng simbahan,
pinalilibutan namin siya. Tuwing nagwawala siya, wala kami ibang ginagawa kundi kumanta lang ng mga himig na mga kantang papuri at saka pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, ipinagpipray siya ng kapatid ko na pastor, dalawa sila. May mga panahon na gusto saktan ng espiritu yung anak ko. Ang hinahawakan ng marami kami, asawa ko sa may ulunan at saka ako, dalawang kapatid ko sa may bandang braso niya. At saka yung mga pamangkin ko, mga binata, nando sa may paanan niya. Kasi nagwawala siya, gusto niyang tumayo. May mga pagkakataon na gustong umikot yung ulo ng anak ko na parang gustong salain ng espiritu yung katawan ng anak ko. Kaya ginagawa namin, lagi kami nakantabay sa ulo niya, sa may braso niya. Basta siguraduhin lang namin na hindi siya makakagalaw. Ang ginagawa ng kapatid ko, parang partikular na yung dalawang kapatid ko na pastor, ang pwesto nila ay nasa may pusod ng anak ko, sa may bandang tiyan, at saka yung isa kong kapatid na pastor ay sa may bandang ulunan, dito sa may bandang bunbunan. Doon sila nakikipag-pray at doon nila ipinagpipray ang anak ko. Pagkatapos, pag tinatanong nila yung anak ko kung sino siya, kasi talagang may duda talaga sila na bad spirit yung sumapi sa anak ko. Sinasagot ng anak ko, marami kami, sabi niya. At saka lagi niyang sinasabi sa amin na patay na yung anak ko. Kung mabuhay man siya, hindi na siya mapapakinabangan. Pipinsalain niya ang katawan ng anak ko. Sinasabi niya, patay na si Joy, patay na si Joy. Sinisigaw niya yung pangalan ng anak ko. Sinasabi niya na hindi na siya mapapakinabangan. Pagkatapos no, kakanta ng praise and worship. Pagkatapos nun, makakalma siya. Basta umabot ng 3 buwan na hindi ko na sure talaga kasi sobrang na namin na hindi ko na rin nalalaman kung anong araw, anong oras kasi sobrang sa kanya na lang kami nakatulog. Pero yun, nagsimula ng February hanggang April, ganun ang naging senaryo, ganun ang naging sitwasyon sa loob ng bahay namin. Yung bahay na tinitirahan namin, umalis na kami. Nag-stay kami sa simbahan, yung pinagtuturuan ng kapatid ko. At nagpatayo na lang kami ng bahay sa malapit sa simbahan. Kasi parang mahirap kapag magkakalayo kami, tapos biglang nagiging violent yung anak ko. Kaya napag-desisyon na namin na magtayo kami ng bahay ng katabi sa simbahan. Mula po nung nakipag one-on-one kayo sa kanya para dasalan, ano po yung mga experience na dinanas nyo? Ano po yung mga kakaibang bagay na ginagawa ng bata? Ang totoo, hindi talaga ako ang pumunta sa kanila. Siya ang dinala sa akin. Kasi nung time na yon, sabi nung nanay, at saka nung isang member namin, manggagawa namin, parang nagputukan ng ilaw sa kanilang bahay. Tapos, yung kapatid ni Joy. Choy. Si Choy siya. Choy. Yung kapatid niya, nakabike siya. Nagmamadali siyang dumating sa bahay. Tapos sa gulat niya, parang naihagis pa nga niya yung bike. Tapos sabi niya sa akin, Tito, may nangyayari kay sa kapatid niya. Tapos, nung pupunta na ako sa bahay nila, nasa loob ko sila sa tricycle. Nagulat ako kasi siya hawak-hawak siya na 2 tao pinababa siya sa tricycle. Tapos nalaman ko na pala siya. Nalaman niya bumoses.
tawa niya, lumawit yung dila niya. Mahaba. Ang ginawa ko, hinawakan ko yung dila, ginano. Nakita nung pamangkin ko. Na takot siya. Nung makita ko, takot din yung isa kong pamangkin na lalaki, pinalabas ko din siya. Naiwan kami yung dalawa. Tapos yun, nagtatawa siya na ano. Kakaiba yung tunog ng tawa niya. Yung parang tawa ng ano, jump. Tapos nanilisip yung mata niya. Tapos paulit-ulit niya akong dinidilaan. Tapos nung ano, pinag-pray namin siya, kumalman siya. Pero hindi pa rin ko natatapos. Kinabukasan, ano, mas mahirap yung karanasan namin. Kasi pag-isip niya, may mga kakaiba siyang ginagawa. Hindi katulad niya. Nagsusulat siya ng ano sa sarili ng sign. Mga sign ng mga dito na ano, sign. Tapos ang ginawa namin, iniwanan muna namin pa sa bahay. Pinuntahan namin yung bahay nila para alamin kung ano ang ginawa nila sa bahay nila. Pero wala namang kami ibang napansin. Tapos nung bumalik kami doon, nakita namin na nagugulong siya. Tapos, mas malakas siya kasi dati niya. Kasi yung dati hindi ko nakakalaman yung pagkain. Tapos dati niya sinasabi na ano, hindi daw papakailangan yung katawan niya. Papatayin niya. Tapos sabi niya sa amin, ano, parang kina-first niya kami. Sinusumpa niya kami. Tapos, kapag bumabalik yung ano, alaala ng bata, kasi hindi naman siya palaging ano, hindi naman siya palaging malakas. Kapag bumabalik yung alaala niya, tinatanong namin siya ano nangyari. Sabi niya meron daw tao na pinapirma yata siya sa isang kasunduan. Tapos yung nasa papel daw, parang sinunog, nilagay sa tubig, tapos pinainis. Ang tingin ko, baka hindi lang yun ang nangyari. Baka siya ay nagpa-practice din ng hindi mabubuting ginagawa. Tapos napansin ko, meron siya kasi isang asong alaga. Mahal na mahal niya yung aso. Napansin ko na sa tuwi na siya ay susumpungin. Yung aso niya, nagwawala siya. Tapos parang ina-ay-ko yung ano. Tapos, lagi ko napapansin yung aso. Pero hindi ko naman masabi sa kanila kasi mahal na mahal niya yung aso. Pero, napapansin ko talaga parang bang yung mata nila nagulos. Tapos, sabi ko sa nanay nila, bakit yung aso sa tuwi na susumpungin siya yan? Parang nagwawala. Napagkaisa namin patayin yung aso kasi parang may kakaibang spirit sa kanya na nagko-connect. Ay, magkakataon din na siya ay sinusunod. Kaya ako pinag-pray namin siya. Pinatawag ko yung mga kaibigan ko kasi tawa siya ng tawa lang. Tapos, may mga kakaiba siyang ginagawa talaga. Tapos sabi niya, yun daw, mga kaibigan kong pastor, mag-ingat daw. Kasi ano daw, may masamang mangyayari. Pagkatapos nang makauwi yung mga kaibigan kong pastor, sunod-sunod silang nagkasakit. Tapos, sabi niya, yatanong namin pag pinapag-pray namin, anong pangalan? Sabi niya lang, ang pangalan niya daw ay Beelzebub. Parang gano'n. Na marami daw sila. Sabi niya, may isang boses ng Matinis pa, matinis. Parang may bata, parang may matanda, may malalong nagagalit sila. tapos sabi niya palagi na ano, na kaya daw niya ginagawa. Kaya daw siya pumasok daw dun sa bata kasi daw gusto daw niya sirain yung simbahan. Ang iglesia daw. Yung simbahan. Pag pinag-aralan mo kasi sa Bible, ang gusto talaga ng diabo ay masabi na mga simbahan. Kaya minsan
pag ang kapangyarihan ng Diyos nandito po, wala na siya. Hanggang paulit-ulit siya. Kapag ako ay magluto sa pag-uwi na namin na sinusumpong siya. Tapos, pag dadating na ang gabi, pag mga alas 5 na ng hapon, nagsisimula na siya hanggang alas 12 ng gabi. Ay, kita mo siya, nagtatawa siya. Tapos isang araw, dinala namin siya sa doktor at pinapacheck up namin kasi sobrang yung ginagawa niya. Pagdating namin sa clinic, sabi ng doktor, hindi daw sila ang pwedeng gumamot doon. Dali daw namin sa isang pagamutan. Tapos dinala namin sa isang pagamutan. Ang tinatanong nila kung nag-drugs, hindi naman. Sabi nila, kailangan magbayad daw ng mahal. Napilitan kami ngayon. Experience namin dun sa biyahe. Yun ang pinakamahirap. Kasi bigla niya kami didilaan, bigla niya kami pagtatawahan, tinatakot niya kami. At lagi niyang sinasabi na siya daw ay, siya nga yung jablo. Pero, salamat sa Diyos kasi nakauwi din naman. Paulit-ulit po, paulit-ulit.